Craving satisfied na naman sa bidyong ito. Nakadiskarte ng isang patong naninilaw ang taba. Kapag kainihaw, tumutulo ang mantika. Kapag ganitong ang dibdib ay malaman, kinilaw naman ang katapat niyaan. Paniguradong palaban sa kainan, tumba sa inuman at malalasing sa pulutan. Bumili ako ng isang piraso ng pato sa kaibigan ko. Ang timbang ay umabot ng 1.5 kilo. Mura lamang ang bintahan nila dito ng pato, nasa 150 lamang per kilo. Ilang araw ko na rin na cravings ang adobo sa gata na pato. Mabuti na lang at napagbigyan din ako ng kaibigan ko. Tamang-tama dahil dumalaga at mataba. Hindi ako gaano magaling o expert pagdating sa pagkatay ng pato dahil ang kadalasan sa mga kinakatay ko ay mga manok. Kaya ang ginawa ko na rin lamang na pagkatay dito sa pato, tinulad ko na rin lamang kung paano ako magkatay ng manok. Yung iba ang ginagawa dito, hindi muna nila ito pinapaduguan kapag kababalay-buhan. Babalay-buhan muna nila ito ng buhay sa kanila isasalab at papaduguan. Dahil talagang mataba itong nabili kong pato, hiniwalay ko yung laman sa mga dibdib nito. Dahil kagaya ng dati, kapag kadumalaga at mataba ang pato, gumagawa ako ng kaunting kinilaw. Ganitong mga laman ng dibdib at atay at mga balon-balunan, yan din lamang ang kadalasan kong ginagawang kinilaw. Pagkatapos ko itong kusiin, inintindi ko na muna itong gagawin kong kinilaw. Inihaw ko muna dahil hindi naman pwedeng gawing kinilaw na hilaw ang laman ng pato. May nabasa rin ako sa nakaraan kong video na hindi na daw matatawag na kinilaw kapag naluto na. Pero dahil hindi talaga pwedeng gawing kinilaw ang hilaw na laman ng pato, tatawagin ko na lamang ito na inihaw na kinilaw. Inihaw ko lamang ito ng tamang-tama, juicy at nagalabasan ng mantika. Saka ko naman to hiniwa na medyo maliliit lamang. Nilagyan ko na rin agad ito ng mga ricado, sibuyas at luya. Saka ko naman tinimplahan ng suka at asin. At nilagyan ko na rin ng ilang piraso ng siling pula para may laban-laban. May natira din dito na spring onion kaya nilagay ko na rin. Sinunod ko na rin kaagad na niluto dito itong gagawin ko naman na adobo sa gata. Ginisa ko lamang ito sa sibuyas, bawang at luya. Nilagyan ko rin ito ng karagdagan tubig para lumambot na maayos yung laman. Saka ako naman hinintay hanggang sa tuluyan na itong lumambot. Nung medyo natosta-tosta na ito sa pagigisa, saka ko naman ito tinimplahan ng mga pampalasa. Dalawang purong gata ng nyug na yung nilagay ko dito para talagang lasap na lasap ang lasa. Buo na rin na inilagay ko dito yung mga siling green, pati na rin yung mga siling pula dahil baka walang kumakain na maanghang sa bahay. Medyo marami din talaga yung gata na inilagay ko, kaya hinintay ko lamang ito hanggang sa medyo maiga muna. Nung ganitong naglabasan na mantika at tumalab na ang gata, hinango ko na rin kaagad ito at kumain na rin ako kahit lampas na ng tanghalian. Kain muna tayo. Yan yung ulam ko ngayon. Kinilaw na pato, yung laman-laman, tapos syempre adobo sa gata. Hindi ata dumalaga yung pato kaya medyo makunat. Hindi katulad dun dati yung kinatay, talagang dumalaga. Pero ayos na rin naman yung kinilaw. Para mas makunat mga ata itong ginataan. Hindi, malambot din lang. Ayos lang din. Para sa akin, yan o, may buto. Sarap. Craving satisfied na naman.